Matinding dilubyo sa China. Sinalanta ang itinuturing na floor factory of the world na ipinagmamalaki nila. Bukod pa rito, ayon sa ilang eksperto, ay nababahala din ang China sa mas pinagtibay na alyansa ng Russia at ng North Korea na bagamat maituturing na pawang mga kaalyado ng China, ay mayroon din naman silang pinag-aagawang mga teritoryo na maaaring magpabago sa malapit na ugnayan ng North Korea at mga Chino. Kaya naman tumuto ka lang at tapusin itong video dahil pag-uusapan natin ang sunod-sunod na dilubyong inaabot ngayon ng komunistang partido. Matinding bagyo at matinding tagtuyot, sabay-sabay na nananalasa ngayon sa mainland ng China, kung saan ang itinuturing na floor factory of the world nila ay nilamon na ng baha kasabay ng pagkasira ng napakaraming infrastruktura na kumitil sa buhay at maging hanap buhay ng maraming residente ng China. Samantala sa hilagang bahagi naman ay dumanas ng matinding tagtuyot ang China na nagdulot ng pagkasira ng produksyon ng kanilang agrikultura, partikular na sa produksyon ng palay, trigo at patatas, kung saan ang China rin ang itinuturing na may pinakamalaking produksyon nito sa buong mundo. Ganito kalupit ang hagupit ng kalikasan ngayon sa magkabilang panig ng China. Kaya naman sa kasalukuyan ay mas lalong lumaki ang kanilang problema pagdating sa kanilang ekonomiya. Bukod kasi sa malawakang pagkasira ng ilan sa kanilang industriya, ay kakailanganin din nilang suportahan ang mga nasalantang mamamayan nila na mangangailangan ng bilyon-bilyong yuan para sa pagtulong sa mga nasalanta at pagsasaayos ng nawasak na mga infrastruktura. Kaya't bukod sa mahabang panahon na kakailanganin ng mga komunista para remedyohan ang napakalaking pinsala ng kalikasan laban sa kanila, ay malaking abala din ito sa mga kasalukuyang kinahaharap ng bansa mula sa mga kapitbahay nito sa Asya, dahil malinaw na sa laki ng pinsalang ito ay kakailanganing mas maging aktibo ng kanilang mga Coast Guard at sundalo sa loob ng bansang ito upang tulungan ang kanilang mga mamamayan na nasalanta ng dalawang dilubyo. At bukod sa Asya, ay nagpapatuloy rin ang mga sanctions ng US laban sa China, kabilang na ang mga bansa sa Europa na patuloy naman nagpapataw ng matataas na taripa sa ilang produkto nila, ang Australia, New Zealand at Canada, na pawang kinundi na rin ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, at maging ang pagkikita ng mga kaalyado nitong North Korea at Russia ay tila nagbibigay na rin ngayon ng pagkabahala sa China, dahil sa maniwala ka man o hindi, ang Russia kahit pa ang North Korea ay may mga teritoryong pinagtatalunan rin laban sa China. Ang teritoryong pinagtatalunan ng North Korea at China ay ang bahagi ng Yellow River na nasa kanilang border. Ito ay may kinalaman sa mga natural na hangganan at kontrol sa ilog na mahalaga sa kanilang ugnayan. Sa kasaysayan may mga pagtatalo at mga di pagkakaunawaan sa pagitan ng North Korea at China hinggil sa kanilang mga hangganan, partikular na sa Yellow River, kung saan ang mga issue ay may kinalaman sa pangingisda, paggamit ng likas na yaman o mga patakaran sa hangganan. Gayunpaman ay hindi pa naitala ang malalang komosyon o pagtatalo na nagresulta sa armadong tunggalian o malalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, dahil ang North Korea ay nakadepende lamang ngayon sa China, habang ang China naman ay walang pagnanais masira ang kanilang ugnayan sa bawat isa, dahil ang North Korea ang isa sa nagsisilbing malakas na depensa ng China laban sa banta ng Japan at South Korea. Pero dahil nga sa mas pinagtibay ng Russia at North Korea ang pakikipag-alyansa sa bawat isa, ay pinangangambahan ng ilang analitiko na maaari itong maging daan sa pagbabago ng takbo ng geopolitika, partikular na sa pagitan ng North Korea at China, lalo pa kung ang Russia ay muling maiimpluwensyahan ng Amerika, lalo na kung muling uupo si Donald Trump na may malapit na ugnayan kay Putin, dahil kung mangyayari ito ay napakalaki ng posibilidad na madaling babagsak ang komunistang partido ng mga Chino na maaaring maglagay sa alanganin para sa North Korea. Kaya't ang Russia ay tiyak na makatutulong sa North Korea sakaling dumating ang masalimuot na pangyayari para sa hinaharap para sa China. Ang Russia at China ay may ilang mga lugar din na pinagtatalunan sa kanilang mga hangganan, kung saan ang isa sa mga pinakakilalang issue ay ang mga teritoryo ng Russia sa hilaga ng China, tulad ng mga bahagi ng Siberia at mga lugar na malapit sa mga hangganan ng Mongolia at Kazakhstan.
Ang mga isyung ito ay nagmumula sa mga kasaysayan ng kolonyalismo, pagbabago ng hangganan sa mga nakaraang dekada, at mga pangangailangan sa likas na yaman tulad ng enerhiya at mineral. Ang mga usapin sa pagitan ng Russia at China ay sinusubaybayan ng mga pandaigdigang ahensya dahil sa bawat paglipas ng panahon ay normal na nagbabago ang estado ng geopolitika. Kung kaya't sa larangan ng geopolitika ay hindi mawawala ang kasabihang your ally for today may not be your ally for tomorrow. Ito ay nagpapakita ng idea na ang mga kaalyado o mga kakampi sa kasalukuyan ay maaaring magbago ng kanilang posisyon o suporta para sa hinaharap. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng panahon at ang mga pagbabago sa mga pangyayari o kondisyon na maaaring makaapekto sa relasyon sa pagitan ng dalawang partido. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng realismo at pag-unawa sa likas na pagbabago sa mga ugnayan sa politika, negosyo at iba pang larangan ng buhay. Kaya't bagamat napapanahon ngayon ang alyansa ng China, North Korea at Russia laban sa Amerika, ay hindi maitatago ang pagkabahala ng China sa pagiging mas malapit ng North Korea at Russia dahil ang parehong bansa ay pawang may inaangking teritoryo laban sa China. Kaya naman sa kasalukuyang panahon ay nagiging mas malinaw na gaano man naisin ng China na mahigitan ng Amerika ay napakaraming hadlang para sa mga hangarin nila na tiyak ang mas nakararaming tao sa mundo ay maituturing itong malaking karma para sa mga Tsino dahil sa tila pagganti ng kalikasan laban sa kanila. Dahil sa kasalukuyan ang China ang pinakamalaking producer ng greenhouse gases sa buong mundo na nagiging sanhi ng mabilis na pagbabago ng klima sa ating planeta at ito ay dulot ng kanilang malalaking industrialisasyon, pagmimina at iba pang mga pang-ekonomiyang gawain na nagdudulot ng paglabas ng malalang polusyon sa hangin. At ang kanilang mga panlabas na pulisiya na yumuyurak sa mga karapatan ng napakaraming bansa sa mundo ay nagsisilbiring banta sa tuluyang pagbagsak ng mga komunistang partido. Kaya't gaano man nila itago o itanggi ang mga problemang kinahaharap nito, sa huli ay posibleng sa malapit na hinaharap ay makikita na lang ng buong mundo ang tuluyang pagbagsak ng komunistang partido. Gayunpaman dahil marami pa rin ang naniniwala sa pagbabalat kayo ng China na tila ay pinapakita nilang kaya nilang lampasan ang napakarami nilang problema, ay hindi na nakapagtataka na may mangilan-ngilan pa ring natatakot sa kanilang puwersa at tuluyang nakapagpapalawak ng teritoryo kahit hindi nagpapaputok kahit isang bala.